بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل ديننا بولاية علي وآل علي، والصلاة الكاملة على حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية 33 في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. Ang topic natin ngayon ay, ang pag-uusapan natin ay isang nilalang kung saan ay siya ay anak ng pinakadakilang mga kababaihan ng kasaysayan, na kung saan ang malalim na kaalaman at moralidad, kadalisayan at integridad at iba pang mga mahuhusay na katangian, kung saan ay hindi lingid sa kaalaman ng lahat. At ang pag-uusapan din natin ngayon ay isang tao na kung saan ay sa pamamagitan ng pagpapakilala ng kabayanihan gawa sa pag-aalay ng kanyang buhay ay nagiging inspirasyon ng milyon-milyong mga tao sa mundo, at ang naiwan sa atin ay isang legacy ng pakikiramay, at yun ay hindi mabubura sa ating mga puso habang buhay, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kagaya ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siya ay tanglaw ng pag-aakay. Innal Husayna misbahul huda. Siya ay isa sa mga tanglaw ng pag-aakay at arka ng kaligtasan. At yun ay walang iba, ang pangatlong imam ng Ahlul Bayt, na siya ay walang iba kundi ang Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Pag-uusapan natin ngayon ang maikling talambuhay mula sa panganganak, at kung may oras, inshallah, hanggat sa kanyang paglisan sa mundo ng material.
Ang Imam Hussein alayhis salam, gaya ng sinabi natin kanina, ay Innal Hussein misbahul huda. Ang Imam Hussein alayhis salam, siya ang tanglaw or ilaw ng guidance, ng patnubay, at siya ang Ark of Salvation. Siya ang arka ng kaligtasan ng relihiyon ng Islam. At inshallah makikita din natin kung paano ang Imam Hussein alayhis salam na nagiging arko ng kaligtasan ng ating relihiyon mula sa kamay ng mga taong mapagkunwari sa Islam. At ang Imam Hussein alayhis salam, gaya ng nabasa natin siguro at nalalaman na ang Imam Hussein ay ipinanganak sa pangatlong araw ng Sa'ban, 3 of Sa'ban, ika-4 hijra ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 of Sa'ban at 4 hijra, yani 4 years after na nag-hijra ang Rasulullah papunta sa Madinatul Munawwara. Ang Imam Hussein alayhis salam, siya ang pangalawang anak ng Hazrat Fatimah az-Zahra salamullahu alaiha, at siya ang pangatlong imam ng Ahlul Bayt. Sa 12 na pinangalan, in-introduce sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na sugo, Rasulullah. Sa 12 na A'immatul Ma'sumin, ang Imam Hussein ay pangatlo sa kanila. Ang kanyang nanay ay Hazrat Fatimah az-Zahra na Sayyidatu Nisa'il Alamin. Siya ang pinakapinuno ng mga kababaihan sa alam sa lahat ng pagkakataon. At ang kanyang ama ay Imam Ali ibn Abi Talib alayhis salam, na siya rin ang pinakadakilang pangunahing imam kung saan nagiging kaaway ang lahat ng kasamaan at inialay ang maikling buhay sa pag-depend at may mapanumbalik ang kadalisayan ng relihiyon hanggat siya ay nasyahid. Sa loob ng 4 years and 9 months na nagiging imam ng Muslimin, pagkatapos ng mahabang agony, mahabang sakripisyo na ibinigay niya ang kanyang karapatan para sa Islam at para sa habilin sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Gaya ng sinabi natin kanina sa introduction, sa pambungad, na ang Imam Hussein alayhis salam ay anak ng dakilang tao, pinakadakilang kababaihan ng dunya at pinakadakilang tao sa mundo ng Imam Ali alayhis salam, kung saan hindi natin kayang bilangin ang mahuhusay na katangian ng bawat isa sa kanila, at yun ay lingid sa kaalaman ng ordinaryong tao gaya natin, at yun ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lang at ang kanyang Rasul ang nakakaalam
tungkol sa tunay na katangian ng dalawang tao na nabanggit natin, gaya ng Hazrat Fatimah Zahra at ang Hazrat Imam Ali alayhi salam. Ang kagaya ng sinabi natin nang lumabas ang pinanganak ang Imam Hussein sa 3rd of Sa'ban, gaya rin ng Imam Hasan alayhi salam, nang ipinanganak ang imam, hindi din nagbigay ng pangalan at hindi din nagpili ng pangalan ang Hazrat Imam Ali alayhi salam, kundi ibinigay niya sa kagustuhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ganun din nang dumating, ibinigay ng Imam Ali ang kanyang anak sa Rasulullah, ay ganun din naghintay din ng wahi o kaya revelation ang Rasulullah, dahil ang kagaya ng sinabi nila, ang Imam Hasan at saka Imam Hussein ay ipinarating ng Allah subhanahu wa ta'ala para to measure and to determine the destiny of our religion. Para sila ang bali inilagay nila o kaya hinihintay nila ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang ipapangalan sa Imam Hussein. At ganun din, gaya ng Imam Hasan, bumaba din ang Jibril at ipinangalan ang kanilang pangalawang anak na Hussein alayhi salam. Ang Imam Hussein alayhi salam ay katumbas ng anak ng Nabiullah Harun, pangalawang anak ng Nabiullah Harun. Ang Imam Hussein kung sa Arabic, kung sa Hebreo ay Subair or Subair. Subair ay ang pangalawang anak ng Harun. Ang Imam Hasan naman alayhi salam ay katumbas din ng anak ng Harun na pinangalan na Subbar. Yani itong dalawang anak ng Hazrat Fatimah at saka Imam Ali ay katumbas ng dalawang anak din ng Harun alayhi salam. Dahil doon sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ugnayan ng Rasulullah at saka Prophet Musa alayhi salam. At sinabi ng Rasulullah, yung dalawang anak, ang ugnayan ng Rasul at saka Musa ay kagaya rin ng ugnayan ng Ali, Imam Ali alayhi salam at saka Nabiullah Harun, no? Ang Nabiullah Harun at saka Nabiullah Musa ay magkapatid, 'di ba? Pero ang Hazrat Musa at ang Hazrat Harun, both of them are prophets, ay nagiging propeta. So, sinabi ng Rasulullah, ang katayuan ng Imam Ali at ang katayuan ng Rasulullah ay pareho sa katayuan ng Musa at saka Imam Ali, except na wala ng propeta pagkatapos ng propeta Muhammad. Kaya nga na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Rasul, sabi niya, O Ali, Ya Ali, anta bimanzilati Haruna min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di. Sabi ng Rasulullah sa Imam Ali alayhi salam, Ya Ali, ang katayuan mo sa Musa ay parang katayuan ng Harun at saka Musa, except na wala ng propeta pagkatapos ng Prophet Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
So, kung inihambing ng Rasulullah ang Imam Ali sa Prophet Harun, except na wala ng propeta, ano naman ang katayuan o kaya ano naman ang responsibilidad ng mga imam at ang mga followers ng mga imam. Kaya nga, sa ating paningin at sa ating paniniwala, ang mga imam ay hindi sila propeta, pero imtidadun nubuwah. Imtidadun nubuwah, yani sila ang magpapatuloy ng responsibilidad ng prophet ng Islam, dahil ang ayat na nagsasaad tungkol sa alamiyatul Islam, na ang Islam ay magiging relihiyon ng lahat ng alam, lahat sa mundo, lahat ng mga tao sa mundo, ay ang responsibilidad na yon ay nandoon sa mga kamay ng mga imam. Yani ang tatawuratil ilmi, ang progress ng Islam, ang pagpapaluwag ng progreso ng Islam, ay nandoon sa mga kamay ng mga imam. Except ang Rasulullah ay takwinul hukum, yani ang gumawa ng complete system ng Islam, nizamul Islam, at ang mga imam, sila ang magpapaluwag, mag-expand kung kinakailangan sa bawat henerasyon, ay ang mga imam, nasa kamay nila ang progreso. Yani nasa kamay ng mga imam kung paano ang Islam ay maitugma sa bawat henerasyon ng mga tao. Kaya nga, imtidadun nubuwa ay al-imama. Dapat ang paniwala ng tao ay hindi ang mga imam na 12 imam na sinasabi natin ay hindi yun, halimbawa, ibang tao ng responsibility is to create another system of life. Hindi yung maggawa o magpatayo ng ibang sistema ng Islam, hindi. Kundi sila ay magpaluwag o kaya i-continue o i-protektahan ang karangalan ng Islam, integrity ng Islam, at saka yung Quran natin. So, dahil doon, kaya nga sinabi ng Rasulullah, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di, at ang la nabiyya ba'di, yani hum imtidadun nubuwah, yani sila ang mag-continue ng kung ano man ang hindi nagawa sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At yan din ang hikmah, ang wisdom kung bakit itinago sa paningin ng karamihan ang Imam Zaman. Huwag nating kalimutan bakit ang last imam ng Islam ay itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay para sa takdang oras ay lalabas siya at walang nakakaalam. Basta kung dumating na ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumabas siya, lumantad sa paningin ng lahat, ay darating siya sa Yawmul Jum'ah, sa araw ng Jum'ah. So dahil doon, kaya nga sa panahon ngayon ay kinakailangan ay ang duaan natin ay huwag kalimutan, kahit sa sujud, no? Sa sujud or sa kunut, yung du'aul gharik, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Muqallibal Qulub, Thabbit Qalbi ala Dinik. Yan dua ng Imam Zaman na para sa mga Shia niya, na dapat daw hindi natin kaligtaan sa lahat ng pagdarasal. Kaya nga ang isa sa mga ayatollah ng Hujjatiyah sa panahon namin na nag-aral pa doon, sa Zuhur, sa Asar, sa Maghrib, Isa, subo lang ang hindi siya dumarating. Lahat ng dua na yun, Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Muqallibal Qulub, Thabbit Qulubana ala Dinik. Yani, panatilihin ang ating puso at saka ang ating paniniwala na matatag sa agama Islam, sa relihiyon ng Islam, at
sana ligtas tayo sa lahat ng fitna. Iyon ay kinakailangan sa dua natin ngayon, no? At saka yung dua na kung saan kung mababanggit ang pangalan ng imam ay isa sa mga karapatan ng imam ay tumayo or magganyan ka. Ganyan mo lang yung kamay sa ulo at sabihin natin wa'ajjil farajahu. Wa'ajjil farajahu. Sana padaliin na ng Allah ang paglantad niya. Waj'alana min ansarihi, at gawin tayo sa isa sa mga atba, yani tumutulong sa kanya. Ang Imam Hussein alayhis salam mula sa childhood, mula sa pagkabata, humigit kumulang sa loob ng 7 years, yani dahil 6 months lang ang pinanganak ang Imam Hussein alayhis salam. 6 months lang ang agwat nila pinanganak uli, at yun, kaya nga almost magkaano lang sila ng Imam Hasan alayhis salam. Kagaya rin ng Nabiullah Isa alayhis salam. So kung sa atin ngayon ay nasa incubator na yon, no? Hindi talaga ay mabubuhay. Pero dahil sa iyon ay extraordinary at iyon ang kagustuhan ng Allah, ganun. So mula sa pagkabata ang Imam Hussein alayhis salam, at ang Imam Hussein alayhis salam ay kumukuha ng kanyang kaalaman galing sa kanyang pinakadalisay na nanay at saka tatay. At saka sa loob ng almost 7 years, doon siya natuto sa akhlaq o kaya sa kaalaman ng kanyang grandfather na ang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. At saka yung pagmamahal na natamo at nakita ng Imam Hussein alayhis salam na ipinakita ng prophet sa kanya, labis sa pagmamahal ng isang ina at saka isang tatay, kung saan kung minsan lingid sa kaalaman ng mga sahabat, ang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ay pinakita niya ang kanyang tunay na pagmamahal sa dalawang anak niya, liannahu al-Hasan wal Husain, sabi ng Rasulullah, ibnaya, yani anak ng Rasulullah, hindi anak ng Hazrat Fatima at Ali. At nakikita yon ng mga sahabat ang yung uniqueness ng pagmamahal ng Rasulullah sa dalawang bata, kung saan isang araw sa pagdarasal, during the time na nagsusujud ang Rasulullah, tumagal ang sujud ng Rasulullah, hanggat ang karamihan sa mga sahabat ay nakapag-isip baka daw bumaba ang wahy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng pagsujud. Kaya pagkatapos ng sambahayang, pagkatapos ng pagdarasal, tinanong siya ng mga sahabat kung mayroon daw na bumaba na ayat. Sabi niya, hindi. Sabi niya, umakyat ang anak ko si Hussein sa aking likod at ayaw ko na mahulog siya. Baka mahulog kung uupo ako. So, isa yun sa mga ang Rasulullah nasa state of worship, nasa pagdarasal, at wala nang pinakamamahal na gawain ng Rasulullah kundi ang pagdarasal. Subalit sa panahon na yun, dahil ang equivalent, ang katumbas ng Imam Hussein alayhis salam mas malaki pa sa prayer. Mas malaki sa prayer. Dahil ang paniniwala sa imamat, ang paniniwala sa imama, ay ano yun? Usuluddin o Furuddin?
Ha? Bibigyan ko kayo ng yung dalawang criteria kung saan you can distinguish between puro at saka usul. Lahat ng ginagawa ng tao, lahat ng gawain ng tao ay konektado yan sa puro. Lahat naman ng hindi magawa ng tao, yan kagagawan ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag na kayo makatubili. Yan ay usulud din. Ha? Isa sa katangian na makikilala mo na siya ay usulud din kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa. Diba? Ang imama, puro o usul? Ha? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala lang pwedeng magpili kung sino ang So yung imamate ay kagagawa niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi, tama o hindi? Tama. So ano ang imama? Puro o usul? Kung usul, wajib sa lahat na dapat paniwalaan. So, saan ang mas matimbang? Usul o katsa puro? Usul dapat. Dahil kung halimbawa sa prayer, sa prayer, hindi ka magsambayang, hindi ka mag-pray. Isang beses ka lang magsambayang. Muslim ka o hindi? Muslim. Pero makasalanan ka. Makasalanan. Kung hindi ka nagsambayang ng 5 times a day, ibig sabihin nun, Muslim ka rin pero Muslim na makasalanan. Hindi ka mawawala sa ng Islam. Pero kung hindi ka maniniwala sa Rasulullah, sa prophethood, magiging Muslim ko hindi? Hindi. Kung hindi ka maniniwala sa Diyos, maging Muslim ko hindi? Hindi din. Kung hindi ka maniniwala sa Day of Judgment sa kabilang buhay, Muslim ko hindi? Hindi din. Ang imamate, kung ang paniwala natin ay usulod din, ganun din. So, ibig sabihin doon, mas mataas ang Imam Hussein doon sa sambahayan. So, kaya nga sabi ng Rasulullah, mas mataas pa, mas labis ang kataasan ng umupo sa likod ko, kaysa yung ginagawa ko. Kaya ako siyang mahulog, baka mahulog. So, yun ang pinakita ng Rasulullah, yung kahalagaan ng Imam Hussein sa kanyang mga sahabat. O kaya halimbawa, nakikita ng lahat na ang Imam Hasan at saka Imam Hussein ay inaakyat ng Rasulullah sa kanyang balikat. Hanggat ang mga sahabat, sabi niya, labis daw ang pagtingin ng Rasulullah sa dalawa kaysa sa yung mismo yung tatay at sa kananay niya. Yun ay hindi yun ibig sabihin na ang ginawa ng Rasulullah dahil sa pagmamahal ng bilang isang lolo, di ba? Kaya siguro baka makapag-isip tayo na sabihin natin ginagawa niya yun dahil apo niya, di ba? So, hindi yun ordinary yung yung personal love and affection to a certain child. Hindi yun. Hindi. Dahil, ano ang dahilan doon? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Hindi ba? Walang sinasabi ang Rasulullah at wala siyang ginagawa, kundi yun ay wahi. Galing yun sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano pang hanapin natin tungkol sa kadakilaan ng Imam Hussein alayhi salam. Sapat na yun para makita natin ang ipinakita ng Rasulullah sa lahat ng mga sahabat. Sa Muslim as a whole, ay sapat na dapat mahalin natin ang Imam Hussein alayhi salam. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Walakum. Surah ano yan? Surah Suratul ano ba yun? Surah Walakum fi Rasulillah uswatun hasana. Kalimutan ko ang ayat, hindi ko na isulat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Lakad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha
wal yawmal akhirah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na katiyakan, walakad kana lakum fi Rasulillah, katiyakan na nasa inyo ang yung tunay na katangian, na nasa inyo ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tunay na katangian ng pinapakita niya sa inyo. Uswatun hasana, yani dapat tunay na katangian o halimbawa sa sinuman mga tao na naniniwala saan? Liman kana yarjullah wal yawmil akhirah. Yung sinuman sa mga taong na nag-expect na makipag-meet o kaya makakarating sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay. Yani, ang ipinakita ng Rasulullah ay hindi yun gawa-gawa lamang ng Rasulullah. Ang uswa, ang good example na pinakita niya sa atin, yun ay kagustuhan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na bilang isang sugo na dapat sundin natin at gawing isang halimbawa bilang isang Muslim. Hanggang kagaya ng sinabi natin kanina, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay palagi niyang tinatakid o kaya inuulit-ulit ang hadith na binanggit natin sa unang pagsasalaysay natin, gaya ng sinabi ng Rasulullah, innal Husayna misbahul huda. Ang Imam Husayn alayhis salam ay siya ang misbah, yani ilaw ng patnubay. Siya ang ilaw o kaya tanglaw ng pag-aakay sa mga tao. At wasafinatun najat, at siya rin ang sapina, ang barko ng kaligtasan, yani an ark of salvation, arka ng kaligtasan. At hindi lang yun, mismo ang Umar ibn Khattab, yung pangalawang khalifa ng Muslim, ang sabi ng Umar ibn Khattab, galing sa hadis, galing sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mismo ang Umar ibn Khattab nagsabi, sabi niya, innal Hasan wal Husayn sayyiday shababi ahlil jannah. Mismo ang Umar ibn Khattab ay nagsabi, ang Imam Hasan at saka Imam Husayn alayhis salam, sayyiday, yani pinuno ng mga kabataan sa paraiso. At sino ang Imam Hasan at Imam Husayn? Anak ng pinakadalisay na at dakilang kababaihan ng mundo, sa kasaya-saya ng mundo, na wala ka pang makikita at wala kang maririnig na kagaya ng nagagawa ng Hazrat Fatimah Zahra. Ang Husayn alayhis salam ay anak ng Rasulullah. Pero ang Hazrat Umar naman ay ang nagsabi na ang Hasan wal Husayn sayyiday, pinuno ng kabataan sa paraiso. At nakikita din niya mismo, dahil isa siya sa mga unang linya ng pagsasambayan, kung paano tumagal ang sujud ng Rasulullah. Kung paano tumagal ang sujud ng Rasulullah dahil nandoon sa taas ng ang Imam Husayn alayhis salam. Hanggat sinabi rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sabi niya, ang sabi ng Hazrat ng Umar kanina, sayyiday shababi ahlul jannah, man ahabbahu ahabballah. Ang karugtong ng sinabi ng Umar ibn Khattab, sabi niya, ahabballahu man ahabbal Husayna. Mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang magmahal sa Imam Husayn alayhis salam.
Waalaikumsalam warahmatullah. Ha? Pagkatapos na sinabi niya, Sayyiday Shababi Ahli Jannah, man ahabbahum, ahabballah. Kung sino man ang magmahal sa kanila ay mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pang sinabi niya? Wa man abghadahum, abghad Allah. Kung sino man ang namumuhi sa kanila, ang nararamot sa kanila at nagagalit sa kanila, ha? Ano ang resulta? Abghad Allah. Ha? Nagagalit din ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tapos, ano bang dahilan ng pagkamatay ng Hazrat Fatimah Zahra? At ng kanyang dibdib, ang kanyang Yan ay dapat basahin natin sa history kung sino ang taong sumira ng pintuan ng bahay ng Rasulullah, Baitul Huzn. At sino rin ang nagsabi ng innal Hasan wal Husayn sayyiday shababi ahlil jannah. Ahabballahu man ahabba Husaynan, ha? Wa man abghadahum abghadallah. So, sino ang nagsabi noon? Yun mismo ang sumuway at saka sumuway sa kanyang ginagawa. At sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Husaynu mata babun min abwabil jannah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ang Imam Husain alayhi salam ay pintuan ng mga pintuan ng paraiso. Masya Allah. Allahumma ij'alna min ansar al-Husain insyaallah jami'a. At ang sabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung mga taong nagiging sanhi ng fitna o kaya ang mga taong nagiging sanhi ng pagkawala ng pagmamahal ng mga tao sa Ahlul Bayt. Yani sila ang nagiging yung mga taong nagagalit sa Ahlul Bayt. Sabi ng Rasulullah, hindi nila talaga makapasok sila sa surga, hindi. Ano pa? Kahit yung amoy ng surga, ng paraiso ay hindi nila maaamoy. Hindi nila maaamoy. So, yun pa kaya kung yung taong nagiging dahilan ng paglisan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dapat magpaano rin tayo, no? Magpasalamat din dahil kung hindi sila na ginawa ng Diyos, walang kamatay, magiging eternal. Pero ang nakakalungkot, mismo sila ang nagsasabi na at sila rin ang sumusuway. Ang Imam Husain alayhi salam, kagaya ng sinabi natin, ay mawridu ayatillah. Siya rin ang manifestation, palatandaan ng mga ayat na kung saan yun ay isa sa mga katangian ng Imam Husain alayhi salam. Kagaya ng ng ayatul mubahala. Ano ang ayatul mubahala? Yung sa suratu Ali Imran, verse 61. Ano ang ayat na yun? Huwag din yung kalimutan, no? Yung 4 na 5 na katao, sinabi na binanggit ng Ahlul Bayt, kasama ang Rasulullah. Rasulullah, ang Imam Hazrat Fatimah Zahra, ang Imam Ali ibn Abi Talib, ang Imam Hasan at saka Imam Hussein. Yan ang sababun nuzul, yan ang dahilan kung saan bumaba ang ayat na yung binanggit natin kanina na innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hinahangad lang ng Allah, innama yuridullah, yani hinahangad lang ng Allah subhanahu wa ta'ala na palayuin at saka ialis sa kanila ang lahat ng dumi, no, ang lahat ng dumi, at hindi talaga malayo sa kanila ang kasalanan, at ginawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng
tunay na dalisay o kadalisayan bilang isang tao. Hindi yung halimbawa malaika. Tunay na tao pero sila ay ginawang dalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan hindi sila talaga makagagawa ng kung anumang maliit man at saka malaki na kasalanan. At yun ang isa noon ay ano? Sino? Ang isa noon ay ang Imam Hussein alayhis salam. Yani yung ayat na innama yuridullah, hindi yun hindi yung bababa kung hindi sila kung hindi kumpleto ang 5 kataon na nasa loob ng kisa. Di ba? Hindi yung bababa. Kaya nga, sa loob ng 6 months, before bumaba yung ayat na innama yuridullah, tuwing lumalabas ang Rasulullah, papunta sa sa magsambayang, magpray, sa subo, saan dumaraan ng Rasulullah? Tumatayo sa pintuan ng Hazrat Fatimah Zahra at sinasabi niya at binibigkas niya ang innama yuridullah liyudhhib ankum ar-rijsa sa loob ng 6 months, continuously, bago bumaba ang ayat na yon. So sa loob ng 6 months ay ibig sabihin nun parang pinaparinig talaga at pinapakita ng Rasulullah ang kahalagahan ng mga tao sa loob ng bahay. Walang ibang bahay kundi yung bahay na mismo ng Hazrat Fatimah Zahra. At hindi bababa kung hindi makumpleto ang yung 5 katao. Hanggat ang Jibril na alayhis salam nag-request sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kung binabasa ninyo ang dua kisa, ang dua kisa, yung dua kisa na kung halimbawa kung may mga problema tayo, pwede natin basahin yun at inshallah subhanahu wa ta'ala ay makukuha natin ang gusto natin, inshallah. Sa dua kisa, tingnan mo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya malaikati wa ya samawati, inni ma khalaqtu samaan mabniyatan wa ardan madhiya, wala kamaran munira, wala samsan mudhi'a, wala falakan yadur, wala bahran yazri, illa fi mahabbati haula'il khamsa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakita at in-announce ng Allah sa lahat ng mga malaikat niya. Sabi niya, ya mga malaikat ko, hindi ko ginawa ang langit at saka hindi ko rin ginawa pinatatag ang lupa, ang kalupaan. Wala kamaran munira at hindi ko ginawa ang kamar, ang buwan na sumisinag, at wala samsan mudhi'a. Ang lahat ng bahar, ard at saka dagat, karagatan at saka kabukiran, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para saan? Illa fi mahabbati haula'il khamsa. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para saan? Para sa pagmamahal sa sa 5 katao. Hindi pwedeng magiging 4, 5 talaga. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ano ang sinabi ng Jibril? Pakala al-aminul Jibril, Ya Rasulullah, man tahtal kisa, sino bang nasa baba ng na yan, yung parang blanket na yun? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Allahu azza wa jalla, hum ahlu baytin nubuwah. Sila ang mga tao sa loob ng bahay ng Rasulullah. Sila ang hum Fatimatu wa abiha wa abuha wa ba'liha wa baniha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alam ba ninyo kung ano ang sinabi ng Jibril? Sabi niya, Ya Allah, pwede ba ako bumaba doon sa lupa at magiging membro ng Ahlul Bayt na yun para magiging 6? You see? Jibril, aminullah, yung pinaka-trusty ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos magkakaroon pa ng yung alaka, yani kagustuhan na magiging miyembro ng mga tao na yun dahil it is because ang lahat ng ginawa ng Allah Ta'ala ay hindi para kanino, para sa
sa kagitingan at kadakilaan ng 5 katao. Sabi niya, ya Allah, gawin mo na lang ako isa para magiging 6. Sabi niya, pumunta ka na roon. Nang dumating doon ng Jibril alayhis salam, sabi niya, nagsalam siya sa Rasulullah at nag-request, pwede ba ako maging 6? Pumasok sa inyo. Sabi ng Rasulullah, ya akhi Jibril, pwede, bakit naman hindi? So kung ang Jibril alayhis salam na nagiging at naniwala sa sinasabi ng Rasulullah at naniwala sa Ahlul Bayt na sila they represent a religion itself. Hindi lang isang ordinaryong tao. Sila mismo ang din. Tajassada din ala dhawatihim. Yani yung mismo sila ang manifestation ng religion. Saan tayo ngayon? Saan tayo ngayon? Nandiyan ang Ahlul Bayt, kaalaman ng Ahlul Bayt, pero nahanu na perro piraral abid. Nag-escape tayo parang yung mga yung alipin na kung saan hindi alam kung saan pumupunta. Nandiyan ang Ahlul Bayt, nandiyan ang Quran. Basahin natin, makikita natin ang guidance. Nandiyan ang Quranul Karim. Nandiyan ang mga imam, makikita natin ang tunay na daan at tunay na landas ng Islam. Insyaallah. At sila rin, ang Imam Hussein din ang manifestation ng ayat yun sa Suratus Surah ayat, ano ayat na yun? Suratus Surah verse 23. Yung mga dapat alam natin kung paano tayo how to defend your akidah, your belief. Dapat kung naisulat natin, kahit kaunti lang, no? Kaunti lang, ipasok natin sa kuwan. Dahil magiging, malaking paida yun, malaking benefit sa atin yun, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Magiging dahil andyan ng Day of Judgment, sabi na magiging ako ang witness. Kasi memorize ako ni, halimbawa, sino man sa inyo, memorize ako. At nagtablig pa siya isang araw. Magiging saksi yun sa atin, inshallah. Hindi yan mawawala. Hindi yan mawawala sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil doon, sa ayat na Suratus Surah, verse 23. Anong ayat na yun? 23. Yani 42, chapter 42, verse, 23. Suratus Surah 23. Anong ayat na yun? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul. La as'alukum alaihi azran illal mawaddata fil qurba. Dapat memorize natin yun. Diba? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mismo Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, huwag mong kalimutan huwag mong kalimutan, ya Muhammad. Ganon man yun. Ganon yun. Hindi ibig sabihin na kalimutan yun ng Rasulullah, hindi. Ibig lang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gusto niyang ipakita sa atin ang concern mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ginawa niyang kahalili ng Islam, kahalili ng Rasulullah. Ginawa niyang protector ng Islam natin. Ya Rasulullah, huwag mong kalimutan Qul. Sabihin mo, ipagbadya mo sa mga ummat, sa mga pamayanan, sa katauhan. La as'alukum alaihi azran. Na hindi ka naghihingi ng katumbas ng iyong pangangaral sa kanila. Hindi ka naghihingi ng anumang katumbas, gantimpala ng iyong pangangaral sa iyong mga ummat. Anong hilingin mo? Hindi pera, hindi anuman, pero mawaddatan fil qurba. Ang pagmamahal sa mga taong nagiging dahilan ng ating buhay. Diba? Nagiging dahilan ng ating buhay. Nagiging dahilan ng yung pagmamahal sa Islam, ibinigay nila, inialay nilang kanilang sarili para lang magiging alive ang Islam natin. Magiging alive ang Islam natin. At darating sa araw kung saan darating ang
araw ng paghuhukom, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pagmamahal yun, no? Pagmamahal, hiningi ng Allah sa Rasul, huwag mong kalimutan. At huwag din ninyo kalimutan. Ha? Huwag din ninyo kalimutan ang isang tao na kung saan inuulit-ulit ng Rasulullah na ang pagmamahal sa Imam Hussein a.s. ay katumbas ng paraiso. Katumbas ng paraiso. Subalit, iyon ay nasaksihan lahat ng sino? Ng Imam Hussein a.s. sa panahon ng ano? Sa loob ng 32 years. 32 years na bumalik sa kanila ang kapangyarihan ng Islam, yani nagiging sa selection ng mga tao, nagiging imam ang Imam Ali alayhis salam sa age ng 32 years old ang Imam Hussein alayhis salam. Ha? Siya ay nagiging isang tunay na followers, hindi bilang ama, ha? Tunay na followers at saka defender ng kanyang ama sa larangan ng pagdepend ng Islam, sa larangan ng digmaan na ginawa ng mga munafikin, yung nagkukunwari sa Islam. Kagaya ng yung Battle of Jamal, Siffin at saka Nahrawan, kung saan ang nagiging pinagtulong-tulungan sila ng mga mapagkunwari para agawin ang leadership ng Imam Ali. Unang-una na nasaksihan ng Imam Hussein alayhis salam. Unang-una nasaksihan ni ang pinaka malungkot na dumating sa kanyang buhay. Ano 'yon? Sa panahon na nawapat ang kanyang grandfather, ang Rasulullah. More or less sa 7 years old na ang edad ng Imam Hussein alayhis salam. So, hindi nagtagal. Ang iba sabi nila na 3 months or after 6 months, humabo din, nawapat din ang kanyang nanay. Subalit, paglisan ng Rasulullah, ang pinaka malungkutin na nasaksihan ng Imam Hussein alayhis salam, yung mismo, yung pang-aapi ng mga tao sa karapatan ng Imam Ali alayhis salam. Nandoon pa nga ang janaza, ang katawan dakilang katawan ng Rasulullah sa loob ng bahay, nag-agaw na ang mga tao sa leadership kung sino ang magiging pinuno ng mga Arab sa panahon na yun. Nasaksihan yun ng in spite of the fact na ilang ulit sa simula pa naman ng propagation ng Islam sa Makkah papunta sa Madina, ay inuulit-ulit yun ng Rasulullah na ang kapalit ko ay sino? Ang Imam Ali alayhis salam. Nandiyan nga sa suratul Ma'idah. Huwag na niyo kalimutan. Yung first declaration ng Rasulullah tungkol sa leadership ng Imam Ali, yun? Suratul Ma'idah, verse 67, di ba? Suratul Ma'idah, verse 67. Ano yun? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Yan, huwag ninyong kalimutan. Maraming hadis na nagsasaad dyan na yan ang last na paghaji, yung pagpergrimahin ng Rasulullah sa Makkah. 10 years na pagkatapos nun namatay ang Rasulullah. Magkinig. 10 years na namatay ang Rasulullah. Last pilgrimahin ng Rasulullah sa Ghadir Khum. Openly dineclare ng Rasulullah na ang leader o kaya ang imam after Rasulullah ay Imam Ali alayhis salam. Man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Kung sino man na ako ay ginawa bilang pinuno ngayon, ibibigay ko ang pagka-leader, pinuno sa Imam Ali alayhis salam. Dahil kagustuhan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhar rasul, balligh, iparating muna sa kanila, ma unzila ilayka min rabbik. Kung ano ang naparating na gustong iparating sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa yun? Ano pang iparating?
mayroon ng Islamic government. Tapos na ang sambahayan, ang prayer. Tapos na ang sistema. Tapos na rin ang paghaji. Na-establish ng Islamic State. Ano pang gustong iparating? Dahil sabi ng Rasulullah, babalik na ako sa aking Panginoon. So, hindi naman iiwan ng Rasulullah ang community na walang leader. Kagaya ng yung Gazwa to Tabuk, di ba? Yung last Gazwa, yung last digmaan ng Rasulullah sa papunta sa Byzantine at sa mga Roman Empire, sa Tabuk. Sino ang ginawang leader ng Rasulullah sa military? Yung 19 years old na sino? Si Osama. Hindi naman Osama bin Laden, ha? 19 years old. Ayaw tanggapin ng mga malalaki, yung mga matatanda. Sinong iniwan ng Rasulullah sa Madina para magiging pinuno? Imam Ali alayhis salam. Tapos ang sabi ng mga mapagkunyari, Ya Ali, bakit ginawa ka ng Rasulullah? Pinuno ng mga kabataan, mga kababaihan, na wala na ang paningin sa ng Rasulullah. Ano ang sinabi ng Rasul sa kanya? Alam tarda, hindi pa ba sapat sa iyo na ang katayuan mo sa akin ay alam tarda an takuna bimanzilati min alam tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Sabi ng Rasulullah, pinarinig sa lahat. Sabi niya, Ya Ali, hindi ba sapat sa iyo na ang relationship mo sa akin ay kagaya ng relationship ng Musa at sa Harun, except na wala nang nabi after me. Di ba? So, ganun yun. Aalis na ang Rasulullah, hindi magbalik. Tapos, ayaw niyang, babayaan lang niya ang Islam na walang pinuno. So, hindi yung mangyari. Kaya nga, yung ayat na Suratul Ma'idah 67, yan ang declaration ng Allah, ng Rasulullah, tungkol sa leadership ng Imam Ali alayhis salam. Huwag ninyong kalimutan, yun. At ang pagmamahal na yun, bakit tayo na sumama sa Ahlul Bayt? Dahil kagustuhan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kapalit ng pagmamahal natin sa Rasulullah. Bilang kapalit ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat sumunod tayo sa kagustuhan ng Rasul. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Sabi ng Allah ta'ala sa Rasul, kung totoo na minamahal ninyo ako, sabihin mo, Ya Rasulullah, sa mga umat mo, kung totoo nang minamahal ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sumama kayo sa Rasulullah. Ano ang kapalit yung pagsunod natin sa Rasul? Yuhbibkum Allah. Mahalin din kayo ng Allah ta'ala. At ano pa? Yaghfir lakum dhunubakum. Papatawarin ng Allah ta'ala na ang mga kasalanan natin. Ano pang hilingin natin? Subalit sa lahat ng ganong kadakilaan na pinapamalas ng Rasulullah, ng lahat ng mga Muslim, at ginawa pa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsaksi, ay wala ding nangyari pagkatapos ng nawapat ang Imam Ali alayhis salam, nawapat ang Imam Hasan alayhis salam. Ano ang ginawa nila sa Imam Hussein alayhis salam? Pinagtulong-tulungan ng 32,000 na mapagkunwaring Muslim dahil hiwala tayo sa Ashura, kaya hindi natin pwedeng itartib, no? Ang last na talambuhay ng ating tatlong pinakamamahal na imam ay yun, pinagtulungan siya ng 32,000 katao against 72 members of the family ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at kapalit ng ulo ng Imam Hussein alayhis salam, at kapalit ng anak niya 6 months old na na baby, Abdullah Ar-Radhi. Pinagkorbanan niya, ibinigay niya, inialay niya lahat yon para lang sa magiging alive ang Islam. Dahil bakit niya ginawa yon? Lahat ay nag-advise sa kanya na huwag lumaban sa leader na sa military confrontation ng Yazid, dahil nasa kanila ang yung lakas ng military at saka lahat nasa kanila ang kapangyarihan. Pero kung ginawa niya yun, kagaya ng ginawa ng Imam Hasan alayhis salam, nakipag-sulh. Anong tawag doon?
nakipag-ayos, no? Nakipag-ayos treaty, nakipag-treaty sa Muawiyah ang Imam Hasan alayhis salam, dahil ang pag-treaty ng Imam Hasan at saka Imam Hasan at saka Muawiyah, dahil din yun sa yung kaalaman ng Imam Hasan na mag-continue ng gawain na yun ay ang kanyang ang kanyang kapatid na Imam Hasan alayhis salam. Dahil doon sa Imam Hasan at saka Muawiyah, makikita mo talaga ang kaapihan ginawa ng tao sa Ahlul Bayt. Ang ginawa ng tao sa Ahlul Bayt. Dahil kung lumaban pa ang Imam Hasan sa panahon na yun, hindi makikita ang kaapihan na nangyari. Dahil mismo si Ubaidullah ibn Abbas, na nabigyan ng 10 million dirham. 10 million or 10 million dirham binigyan ng ni Muawiyah ng pera para lang bumaliktad. Ang Imam Hasan, ang Ubaidullah ibn Abbas ay ginawang military commander ng Imam Hasan sa panahon na inano siya ng kasamahan din nila, mga Khawarij. Kasi yung mga sumama sa Imam Hasan alayhis salam, yung mga taong different colors, kakaunti lang ang Shia niya. So, kung lumaban siya, di mawawala sa tarikh na ang kaapihan. Doon sa Imam Hussein, dinala ng Imam Hussein alayhis salam kanyang mga pamilya, babae, kabataan, dinala niya sa battlefield para lang makita doon ang ang revolution na yung ginawa ng Imam Hussein. Para bang para makuha niya ang kapangyarihan? Hindi yun. Hindi yun. Ang revolution ng Imam Hussein alayhis salam para lang mapakita sa mga tao, alam niya hindi siya mananalo dahil 32,000. Hindi siya mananalo materially, pero spiritually mananalo siya dahil dala-dala niya ang mga kabataan. Yung pagkasahid ng anak na 6 months, yun ang completion ng kanyang mission. Yun ang completion ng kanyang mission kung saan inialay ng kanyang anak para lang mabuhay ang Islam natin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.